kung hindi ang Diyos ang gawin nating una, kung kumupas yung damdamin nating sabik sa Diyos, sabik sa pagsamba, kung yung damdaming nagmamahal, umiibig sa Diyos ay mawala, ano po panganib nun? Ano po ang kasamaan kapag hindi ang Diyos ang ating ginawang una sa ating buhay? Pakinggan yung nasa Apokalipsis 2:2 at patuloy. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. Gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ano ho panganib? Ano kasamaan? Kapag hindi ang Diyos ang ating inuna, ginawang una sa ating buhay, o kaya sa una, siyang una, dumating ang panahon, pumanaw o nanlamig ang ganyang damdamin, malinaw ang sagot. Batay sa binasa natin sa Biblia. Ano sabi ng Panginoon Diyos? May isang bagay na ayaw ko sa iyo. Alam ko, sabi ng Diyos, yung ginawa mong mga pagtitiyaga, yung pagpapakahirap mo, matyaga ka't nagtiis ng maraming hirap. Sabi ng Diyos, alam ko yan. Pero merong isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ano yung inaayawan ng Diyos na yon? Ang sabi niya, ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya, nanlalamig na. Abay, pagka nanlamig na, yung pag-ibig, yung damdaming nagmamahal, tiyak, hindi na ang Diyos ang mauuna. Mag-usisa tayo. Sandali, pagtuunan niyo ito ng pansin. Naghahanap buhay kayo, tama po yan. Lalo't marangal, matuwid. Matyaga kayo sa paghahanap buhay, tama rin yan. Lalo na kung may pamilya, may mga umaasa sa inyong gagawin na bunga ng inyong pagsisikap. Kaya lang, tama pa rin ba na dahil sa paghahanap buhay, hindi ka na nakatutupad ng sagutin sa Diyos? Ano po sagot, mga kapatid? Tama pa rin ba na dahil doon sa pagsisikap para sa kanyang kapakanan, pati pa ng kanyang pamilya, pabayaan niya na at talikuran na ang kanyang sagutin sa harap ng Panginoon Diyos? Tama pa ba yun, mga kapatid? Hindi na po eh. Sa makatwid, may leksyon na dapat tayong iuwi. Ano po yun? Matutuhan natin ang tamang paggamit ng panahon. Paano po yung tamang paggamit ng panahon? May panahon kayo para sa iba't ibang mga bagay. Pero, diyan sa mga panahong gagamitin at gugugulin natin, ilagay nyo sa unang-una ang kapakanan ng pagkaiglesia ni Kristo. Yun ang para kanino? Sagot. Yun ang para sa Diyos. Yan ang babala ng Diyos at pasya niya. Pagkahumangga ang sino man na hindi na siyang ginagawang una, tinalikuran pa siya. Pakinggan niyo sagot. Sa aklat ng propeta, ganito ang ating mababasa. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sumpain ang taong nagtitiwala sa tao, ang taong umaasa sa laman para sa kanyang kalakasan at ang puso ay lumalayo sa Panginoon.